Ayan, ito po ang ating usapin, paksa ang ating paksa ngayong araw, borrowing with dignity. Kasi kung kayo po, kailangan nyo po ng agarang funds. Aba, pag-uusapan po natin ang G-Loans. Kasi makakasama po natin ngayong araw si Mr. Kevin Yu. Siya po ang head ng B2B lending ng Fuse Financing Inc. or sa GCash. Hello Sir Kevin, good morning and welcome to DZMM. Having me here. All right. So, Kevin, ito it is a common kumbaga occurrence sa ating mga Pilipino na kailangan natin ng funds, kailangan natin ng pera. And at the same time is nagiging problema pa rin po ang access sa ating sa mga Pilipino, no. Bakit kaya? Bakit kaya nagiging problema ang financing pa rin? Especially for MSMEs, totoo to, no? And we know na sa economy natin sa Pilipinas, napakalaking bahagi ang mga negosyante, ang mga MSMEs. In fact, 99% ng lahat ng mga businesses sa Pilipinas ay MSMEs. And they employ a lot of the workforce that we have. Pero despite this, ang challenge pa rin ay walang access sa timely at affordable na financing. I think ang pinaka-reason dito is dahil traditional lenders will require collateral, extensive documents, mga audited financial statements na karamihan sa mga negosyanteng Pilipino, wala naman talaga. While they have the business na meron silang magandang binibenta, meron silang mga customers, wala silang access right away to timely and affordable financing. And that will, hindi nila napaprioritize, hindi sila bumibili ng mga equipment, hindi sila nakaano, and it really stunts yung economy natin. Hindi siya nakakatulong para sa Pilipinas. Kaya important talaga. Kevin, hindi lang businesses, kundi individuals. Yes, sabihin natin, individuals merong also. immediate need. Sabihin natin, merong emergency sa pamilya. Merong pangangailangan na para maitawid itong requirement na ito at kailangan niya ng immediate funds. Diba? Tama. So, pwede rin ito para sa kanila. Yes, para sa lahat siya. So, pwede siya sa mga consumers, pwede siya sa mga negosyante. In fact, ang pinakamababang pinapautang namin, 100 pesos. Pinakamalaki, up to 350,000 for some users. Pag malaking negosyante ka na, up to 2 million pwede namin pautangin sa inyo. At ngayon nga pag-uusapan nga natin businesses, G-Loan negosyo. Ano Yes. naman itong G-Loan negosyo? So, G-Loan negosyo, dahil sa Fuse na feel namin, hindi dapat hadlang ang kakulangan sa business sa mga lending requirements para makakuha ng capital ang isang negosyante. Kaya ginawa namin yung G-Loan negosyo para easy and accessible ang loans para sa mga Filipino business owners. So, pagpatuloy niyong ginagamit yung GCash, o-offer na namin kayo ng G-Loan negosyo where you can borrow up to 2 million pesos and pay it in as long as 36 months. Wow, up to 2 million. Yes, up to 2 million. Oo. Usually at least sa data na nag-gather ninyo, ano yung bakit nila kailangan ng ganong klaseng kapital? Para saan? Ang common misconception kasi yung utang, ginagamit yan ng mga negosyante pag nagsastruggle sila o nahihirapan. Pero really, nakikita namin sa data namin na one of the main purposes that they use it for is for working capital. Pang-araw-araw na operations nila, kung gusto nila bumili ng inventaryo, pwede silang umutang para gamitin ito. So, ngayon, nakikita natin Q3 na, palapit ng Burr months. So, para sa negosyante, ito yung peak season para kung pwede sila makabenta, di ba? So, you can use your loans to stock up on inventory. As long as we are clear sa purpose natin, sa layunin, bakit tayo umuutang, maganda ito, pwede itong gamitin para palakihin at paunlarin yung mga negosyo natin. And especially for some businesses na sabi mo nga, Kevin, na ito yung peak season, nag-hire din sila ng extra manpower na seasonal. Yes. Diba? And syempre, kailangan mo rin silang bayaran, makompensate, and kailangan mo yung immediate and additional capital na yun. And at the same time, speaking of that, no, kasi baka tanungin, kung uutang ako, baka naman mataas ang interest. Paano bang interest rates usually? So, yung interest namin is risk-based. So, the more that we know about a person or a business, mas mababa ang interest na binibigay namin at mas malaki yung credit limit na binibigay namin. So, pag patuloy lang na ginagamit ang GCash ng mga negosyante o ng mga consumers natin, mas nakikilala namin kung sino sila at mas nabibigyan kami ng confidence na we're able to build this relationship and give them better offers. Requirements. Papasok ako sa app, meron ba akong mga kailangang paghandaan? As long as fully verified na yung GCash account mo at patuloy mo ginagamit yung GCash nga,
hindi na kailangan na additional requirement. So no collateral, no extensive requirements. Continue using your GCash app and we'll have pre-qualified offers just for you. So at least, Kevin, para sa mga nag-avail na nito, no, paano na sila natulungan? I'm sure marami na kayong mga cases, mga success stories, yung mga first-time borrowers, at the same time, paano yung mga walang credit history? Oo. Actually, nakita namin, marami sa mga Filipinos are financially active pero financially invisible. Meaning, gumagamit naman sila, nagbabayad sila ng mga bills nila, pero dahil wala sila ng mga credit cards o mga banks, hindi sila nakikita ng mga formal institutions. So, ang ginagawa namin sa Fuse, dahil tinatanggal namin yung mga additional requirements kung saan sila nahihirapan, mas maraming gumagamit ng mga first-time borrowers at nabibigyan sila ng confidence in borrowing. In fact, 85% ng lahat ng umutang sa Fuse at ng G-Loan, first-time borrowers siya. Hindi pa sila nakakautang dati sa mga formal credit institutions. Such as, top of mind, mga examples sa mga nag-borrow na sa inyo tapos kung hindi dahil dito, hindi niya ma-achieve yung kailangan niyang goal. So, meron kaming recently launched GCash story, si Attorney Sheila. Dito ginamit niya ang G-Loan para magbayad ng bar exam. At dahil naka-bar exam siya, nakapasa siya at naging lawyer siya. At natupad yung pangarap niya na pagiging isang lawyer. So at least, no, Kevin, hindi lang siya, well, G-Loan negosyo kasi yung pinag-uusapan natin ngayon. Pero as we mentioned, pwede rin siya sa individuals. Yes. Hindi ako nagkakamali kasi parang take-two na yun di ba? Take-two Oo, niya. take-two niya na. Take-two niya Tama, na. tama. Tapos hirap siya. Oo. Tapos hindi niya alam kung saan siya kukuha ng pambayad. At Tama. least meron siyang ganitong access. Tama. At naging abogado siya Tama. dahil dito. Tapos marami rin mga negosyante na naririnig namin na ginagamit na talaga nila ang G-Loan negosyo para pang stock ng inventory sa mga sari-sari store, sa mga karinderya nila. At dahil dito, naayos yung mga buhay nila. Natutulungan talaga sila para mapalaki yung mga negosyo nila. So, syempre, nagkakaroon tayo ng isa rin sa mga advocacies natin or at least ng inyong himpilan is, kumbaga, breaking that common notion, di ba, from informal lending. Ito naman ang formal lending. Yes. So, at least para ma-establish natin, anong kinaibahan nun? So, unang-unang pagkakaiba siguro ng formal lending and informal lending is transparency. So, we're very transparent with yung pricing namin, malinaw yung terms and conditions para maintindihan talaga ng user kung ano ba itong binabayaran nila at magkano. Dahil hindi lahat ng mga informal lenders pinapakita ko ito. At minsan, uutang ka sa kanila, magugulat ka, ito pala yung kailangan ko bayaran, hindi ko alam. So, napakahihirap pag ganun yung sitwasyon. So, another difference is consumer protection. Dahil lehitimo kaming nagpapautang, regulated kami ng SEC, we are there to make sure that our consumers are protected. So, hindi ka makakarinig. We have a zero policy on harassment, against harassment. So, yung collections namin dapat maayos. So, our users can borrow with dignity. Correct, oo. Tanong ko lang at least yung workflow. Sabihin natin, Kevin, kapag ma-approve ka na ng loan, tapos ikaw unti-unti nagbabayad, dine-debit out na lang ba yun? Ganun ba yung magiging, para at least alam ng user yung experience na kapag pumasok sa akin yung pera, kapag kailangan ko na bayaran yung loan isa-isa, made-debit na lang. Yes. Meron kaming automatic debit para sa GCash wallet. So, kung meron kang pera doon, pag due date mo na, kukunin namin pera para matulungan ka na bayaran ito properly. Okay. Baka naman makakwento mo rin, mas ma-expound mo rin yung paano itinaguyod ng G-Loan ang responsible borrowing. Sige. Siyempre, yung katumbas ng responsible borrowing is responsible lending. Kami at GCash and Fuse Financing, it's at the core of what we're doing. Kailangan maganda ang pagpapautang namin at maturuan namin ang mga users kung paano ba talaga umutang. So, aside from providing access to loans, we're also committed in ensuring financial literacy. So last week, nasa Cebu ako, meron kaming tinatawag namin na Wais Tindera Caravan, where we work with local government units, community partners, para nandun kami where the action happens. Pumupunta kami sa mga MSMEs, sa mga sari-sari store owners, pinapakilala namin kung sino ba si GCash, paano ba mag-manage ng cash flows nila properly, at paano humiram responsibly. We also work with government institutions. So recently, we launched a nationwide campaign promoting responsible borrowing with SEC. So in this initiative, hinihikayat namin yung mga users na i-check muna.
check 3 things. Check natin kung lehitimo ba yung lender. Registered ba siya sa SEC o sa BSP. Pangalawa, check natin malinaw ba yung terms and conditions. Alamin natin kung ano yung mga babayaran, kung kailan siya babayaran at kung hanggang kailan. At pangatlo, syempre, check natin kung kasya siya sa budget natin. Kung if we feel na kakasya naman siya, ituloy natin yung utang. In reality, no, just a follow-up, ano yung binibigay na suporta ng GCash in the event na, sabihin natin, hindi naman linear lahat eh, di ba? Sabihin natin talagang, humiram ako, pero may season na baka mahirapan. Ano yung klase ng support na binibigay para sa borrower? Tinatawag namin siya forbearance policy, pero to explain it properly, binibigyan namin sila ng mga grace period o mga repayment holiday. Especially ngayon, lalapit na yung tag-ulan. At some regions, mas naapektuhan talaga more than others. And we actively monitor kung sino ba yung mga binabagyo, kung sino yung mga tinatamaan ng lindol. At sa mga users namin, mga borrowers namin na nandoon, binibigyan namin sila ng repayment holiday para hindi nila kailangan isipin ang utang right away. Bumangon muna sila sa nangyari sa kanila and then we're there to continue supporting them. Alright, so panghuli na lang, Kevin, what is the look of success para sa G-Loan at Fuse Financing pagdating sa MSME financing? So the look of success for us is really na mabigyan namin ang bawat Filipino business owner ng access sa financial services at digital tools para maging mas confident sila. Dahil marami sa kanila ngayon nahihirapan, hindi marunong kung paano gumamit nito. We want to give them access and capability, yung knowledge para confident sila in growing their businesses talaga. Panghuling paalala na lang sa ating mga kapamilya at mga kaserbisyo. Continue using GCash po para you're financially connected and it makes life easier and more efficient for you. And once continue using GCash, will make you eligible for our pre-qualified offer. So you can use G-Loan to leverage your growth as a business. Ayan, G-Loan negosyo para po sa ating mga kaibigang, mga micro and small and medium entrepreneurs. Aba, meron pong paraan para po madagdagan po natin ng ating kapital, syempre through G-Loan negosyo. Maraming salamat po to Mr. Kevin Yu. Siya po ang head ng B2B lending sa Fuse Financing Inc. Diyan po sa GCash. Sir, maraming po salamat and happy weekend. Thank you. Thank you for having me here. Thank you.